Eh, doon nga lang kagabi, napansin ko, ano eh, iba eh. Ipalit ko kay Camille. Yes, Heidi Mendoza po. Okay, Heidi Mendoza. Yan. Alam nyo, bakit mas pipiliin ko po si Heidi Mendoza kesa kay Kiko Pangilinan? Okay? Yun eh. Kaya ako naman mas gusto si Heidi Mendoza kesa kay Kiko Pangilinan. Si Heidi Mendoza, buong buhay niya, naibuhos niya na po para sa transparency ng pera ng taong bayan, lalo na nung nagtrabaho siya bilang COA Commissioner. Diba? Siya rin ang sumulat kung paano maiiwasan ang pang-aabuso sa confidential fund. May guidelines ng confidential fund. So lahat ng LGU dapat sinusunod ang wastong ang guidelines para sa wastong paggastos ng confidential fund. Sabi nga, mahalin natin ang Pilipinas. 'Di ba? And therefore, sundin ang mga guidelines sa paggamit ng pera ng taong bayan. 'Di ba? Hindi yung parang ano lang, parang pinaglaruan lang. Tapos pag tinanong mo, gera na. 'Di ba? Hindi pwedeng pagpaliwanagin, gigirahin ka. Hindi tama yung ganun. Magsisinungaling pa nang sasabihin ni Sara na may batas na bawal pag-usapan ang confidential fund. Pero ang totoo, wala naman pong batas na nagsasabi ng ganon. Oh. So, si Heidi Mendoza, kung doon sa mga interesado sa impeachment ni Sara, perfect po etong si Heidi Mendoza. Ipagkalat nyo na yan sa mga kamag-anakan nyo. No? Hindi po si Kiko Pangilinan ang dapat ninyong iboto kung hindi po etong si Heidi Mendoza. Walang pera, walang makinarya, walang pambayad sa mga ads, walang pambayad sa mga vloggers. Di ba? Si Kiko Pangilinan, nasa kanyan lahat ng resources. Bilyonaryo yan. Nagpapabudol na naman ng marami dahil mga Sharonian sila. Pero sakit ng ulo nila ang kanilang mga anak na dahil sa batas ni Kiko Pangilinan, di ba? Nagkaleche-leche ang kultura at disiplina ng mga kabataan natin. Yung values nila, nagkaleche-leche rito. Ginaya kasi ang batas sa Amerika. Ang problema, iba ang kultura ng Amerika at ng Pilipinas. Iba ang mga bata doon, iba ang mga bata dito. Diba? Ano ba naging remedyo niya doon? Wala siya naging remedyo. Kita na ng mga mata niya nangyayari. Bakit kinailangan niyang gawin yon? Una, hindi makapag-isip ng matino para sa paggawa ng batas ng opya. Pangalawa, nakita niya pabor ito sa mga kabataan at pagdating ng panahon, based on his estimate, pagtakbo niya ng pang-presidente o pang-vice-presidente, di ba? Magagamit niya at hindi nga po talaga siya nagkamali. Kaya nga lang, minalas siya nung nakaraang halalan. Olat, si Kiko. Diba? So, pagdating kasi ang nakikita ko ngayon, panibago na naman kasinungalingan. May mga nagsasabi na si Kiko daw ang ipinalit, lihim na ipinalit ng Marcos administration. Wala ho, pinaninindigan pa nga ng alyansa si Camille. Hinihingi pa nga sa amin ng tulong na si Amy ay suportahan. Kaya nga sabi nga namin, no way, highway, hindi para sa bayan. No to Amy kami. Ako personally, no to Amy. O sige, bilang tulong na lang kay PBBM, kapatid pa rin niya yan. Kung ano man ang inyong disagreement about Amy, o ano yung ayaw nyo sa kanya, huwag nyo nang i-ere. For God's sake, why should I do that? Diba? Kailangang malaman ng taong bayan ang mga mali niya. Ang pananahimik, ang pagbubusal sa aming bibigyan. Kailangan yung kailangang malaman ng taong bayan ang mali ng isang kandidato, ng isang politiko. Diba? Pero isipin nyo, inihingi pa ng tulong yun. Wala pong Kiko Pangilinan na isinisiksik sa amin. Sabi pa nga grabe, ngayon pa, saan nanggaling ang fake news na ganyan? Ngayon pa isisiksik yan. Di dapat sana noon pa, pag out pa lang ni Amy.
Di ba? Tama naman. It makes sense. Oh. Isa pa, huwag po kayong uto-uto. Katulad din ni Sara yan na nagsalita ng hindi maganda laban po sa libingan ni Apolacay. So kung kayo ay mga Marcos loyalist, 'di ba? Kayo yung mga Marcos supporters or pro-admin, pag-isipan nyo 'yon. Para kayong kumuha ng suka na kakainin nyo dahil inendorso na ng kung sino-sino. Pero ang ugat ay fake news. Hindi po tinaas ni PBBM ang kamay ni Kiko at maging itaas ba ni PBBM ang kamay ni Kiko, para po sa akin hanggang dun lang yon. Titignan ko pa rin ano ang magagawa ni Kiko at ni Heidi Mendoza. Subok na si Kiko, napatunayan na walang issue ng korupsyon. Dapat lang naman po yan. Lahat ng mga kandidato, walang issue ng korupsyon. Pero si Heidi Mendoza, kontra korupsyon. Oh, di ba? Mas maganda po yung ganun. Mamili ka sa napatunayang palpak na si Kiko Pangilinan o dito po kay Heidi Mendoza na talagang kontra korupsyon. Palagay ko, mas pipiliin ko kung matino ang isip naman po natin, piliin natin ang talagang kontra korupsyon. Bakit ginawa ng guidelines yung confidential funds? In a sense na nila gagamitin sa korupsyon. Di ba? Wala lang silang magawa para kontrahin ang confidential fund. But what they can do is to issue a guidelines. Oh. Kaya sabi ko, kung kayo ay interesado diyan sa impeachment, ang asahan na po natin, hindi po ang guilty verdict. Ang asahan po natin, ang most exciting part, yung interpolation ng senator judges, because they can interpolate, they can question the witnesses, lalo na ang accused. Diba? So, nai-imagine ko na nga lang na parang, ang tawag dito, etong tatanong niya are you aware of the confidential funds guidelines? Diba? Yung mga ganon. Oh, yan po kasi hindi po yan kayang sagutin ng ganon-ganon lang ng mga abogado niya ng defense. Kailangan mismong siya sapagkat nasa kanya ang responsibility. So, di ba? Sinunod nyo ba? Siyempre, opo yun. Opo. Kung sinunod nyo, ano ang nangyari? Bakit tayo na uwi dito? Di ba? Oh. Ay, nako. Ay, magandang umaga po sa inyo. Attorney Maripasga natin. Yan. And kay Merlin Rapis Laguna and John Bermudez. Diba? So, yan para sa akin. Heidi Mendoza, hindi Kiko Pangilinan. Okay? Kung gusto nyo ng pagbabago, sabi nga, dapat bago naman. Oh. So, meron kayong pagpipilian. Kasi yun ang pinapuputok ngayon Parang ganito lang po yan nung nakaraang eleksyon, nung panahon po ng Uniteam. Pinaputok din ng mga nasa panig ng Uniteam, ng mga vloggers ng ng sama-sama. Yun yung HQ ng Pasay. No, ako lang ang tumawag doon na BBM HQ Pasay. You can ask Robert. Ganon. Para madali namin i-identify alin ang main HQ, alin po yun sa Pasay. Kaya lang, yun po talaga ay sa mga pala yun, sa mga DDS, sa Duterte pala side yun, yung HQ na yun. So kliyente nila doon si General Eliazar. Kaya ginawa ng mga vloggers, fake news. Kasama na daw ng Uniteam si Guillermo Eliazar. Diba? Kaya sabi ko, kasi kasinungalingan yan, mali. Hindi naman kasama yun, 13 ang kandidato ng Uniteam. Oh. Diba? So ngayon, inuulit na naman po. Ay, nako. So, ibig sabihin, magkano ang labanan dito? Di ba? Oh, kumbaga, sinuka mo na, kakainin mo ngayon si Kiko. Diyos ko. Kumbaga, nasa na yung pagmamahal mo sa mga kabataan. Alam mo na. Di ba na batas yung ginawa niya noon na nagpapahamak sa mga, hindi lang sa mga kabataan, maging sa mga magulang. Grabe yung batas ang ginawa niya. Kapag ang magulang
At kapag ang anak ay nakagawa ng kapalpakan, magulang ang mananagot. Kaya ngayon my experience, merong curfew kami noon sa panahon ni Pinoy at ni Duterte. Sino po ang nakakastigo at napapa-inquest? Yung magulang. Bakit? Unang huli, papatawag sila, pagsasabihan, yung minor de edad nyo, pag-alagala ng hating gabi. Manguhuli kami pag mula na ng alas 12 ng gabi, kahit alas 10 ang simula ng curfew, alas 12 manguhuli, nagpapa-alarm lang. Kita mo, nahuli. Huli na naman uli, patawag yung magulang. Pero this time, may bayad ng 300 penalty. Pangatlong pagkakataon, 3,000. Pang-apat na pagkakataon, 5,000. May mga magulang nagbabayad. Yung mga may kaya, nako, bayad agad. Diba? Pang-anim na pagkakataon, pinai-inquest na. Hindi na pinagpipenalty ng barangay. Oh. Bakit nadadama yung mga magulang? Bakit yung mga magulang konsentidor sa maling gawain ng mga anak nila? Dahil bunga din sila, para sa kanila, kumbaga, pakinabang yung batas ni Kiko Pangilinan. Dapat yan po, batas na yan, ay mabago yan, maamyendahan yan. At bukod doon, yun pong salarin dyan, dapat po mawala rin po sa Senado. Wag nang makabalik ng Senado. Diba? Gusto niya mag-ano na lang siya, konsehal sa Pasay. Ganun na lang. Diba? Okay? So tulungan po natin si Heidi Mendoza. Tawag niyo sa mga kamag-anak nyo. Hindi Kiko ang choice ng administrasyon kapalit ni Camille at ni Aimee. Bagkos ang dapat nating ipalit ay eto pong si Heidi Mendoza. Tapos pumili na rin kayo ng iba pa na napupusuan ninyo. Diba? Basta isaalang-alang po natin para sa aking kinabukasan. Hindi para sa kung sino mang politiko na yan. Diba? Okay? So yun po, 6 na taon manunungkulan yan, tandaan nyo. Kung sinusukan ninyo si Robin Padilla, good luck naman. Okay? Pag nagkamali kayo ng boto.